Galing po sa Net25 ito. Yung source natin na Net25 at sinasabi po dito mga kababayan na parating na daw po sa Pilipinas ang 300,000 na bariles na diesel mga kababayan galing daw po sa ibang bansa. Ano po, galing sa ibang bansa na hindi po pinangalanan. Ano po, so ito i-play po natin. Parating na sa Pilipinas sa susunod na linggo ang 300,000 bariles ng diesel na inangkat sa hindi tinukoy na bansa subalit kapitbahay ng Pilipinas sa Southeast Asia. Ayan mga kababayan ng totoong balita. Padating na sa Pilipinas yung 300,000 na bariles ng diesel na galing po sa ibang bansa na hindi po pinangalanan pero kapitbahay po natin yung bansang tinutukoy. Ano po, so kung mapapansin nyo, ito yung totoo. Hindi yung sinasabi na pumaldo ang Davao City ng gasolina galing po sa Brunei mga kababayan o Brunei. Di po ba? Ito, dito kayo maniwala, ito ang totoo. Yung balitang ganito. Di po ba? Kasi mga kababayan, ito talaga may pinagkukunang source. Ano po, so ito, tuloy pa natin. Ayon sa Department of Energy, ito ang unang bugso ng langis na binili ng ahensya upang matiyak ang sapat na supply sa mga susunod na buwan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, aminado ang DOE na maliit lamang ito kumpara sa tinatayang arawang konsumo ng diesel sa bansa. Wala ring garantiya na maitatala ang rollback sa mga oil products kapag dumating na ang daang bariles o daang libong bariles ng petrolyo, subalit mapipigilan nito ang mas mataas na price hike. Iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangan magkaroon ng strategic oil reserve ang bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng petrolyo. Yan ang legit mga kababayan, hindi yung sasabihin na pumaldo ang Davao City sa gasolina. Tapos biglang sosoplakin ng mismong Davao City Hall. Di ba nakakahiya yun? Sinasabi mo vlogger ka ng mga Duterte, papakalat ka ng ganyang balita, tapos alagad din ng mga Duterte yung sosoplak sa'yo at sasabihin na mali yung balitang ipinapakalat mo. Nakakahiya yan mga kababayan. Kaya nga po dun sa ibang mga DD-shit na nagbabalak, na gumawa pa ng fake news, make sure na hindi po kayo mapapahiya sa mga ipinapakalat nyo po na maling balita. So ngayon mga kababayan, kung mapapakinggan nyo, kahapon po nagsalita ang ating mahal na presidente patungkol po sa sinasabi na krisis daw po sa langis. Ano po, so eto, pakinggan po nating mabuti. Magandang araw po sa inyong lahat. Maliwanag naman na itong gera sa gitnang silangan ay talagang malaking naging epekto sa buong mundo. Take note sa buong mundo po yan, hindi lamang po sa Pilipinas. Kahit yung mga ibang karatig bansa po natin, nakakaranas din po mga kababayan ng matinding problema sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ano po, hindi lamang po Pilipinas. At dito rin sa Pilipinas. Siyempre, hindi natin maaring hayaan na pasanin itong mga mas nakakaraming commuter. Pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa marami po naiinis dito mga kababayan doon sa sinabi na hindi daw po pagtaas ng presyo ng pasahe. Kasi alam niyo po ba kung ano po yung pinoprotektahan dito ng ating mahal na presidente? Yung mga kababayang Pilipino po natin na commuters. Kasi yung mga driver naman mga kababayan, meron naman pong ibinibigay ang ating pamahalaan na mga assistant at saka subsidy mga kababayan sa mga driver po natin. Samantalang yung mga commuter, wala po. Kaya nga po kung makikita nyo, hanggat maaari, hindi po pinapayagan o hinahayaan ng ating pamahalaan na magdagdag ng presyo ng pasahe kasi kawawa po talaga mga commuters, lalo na po yung mga estudyante. DOTR na suspendihin muna ang fare hike. Ang mga lambas, libreng sakay program natin, nationwide at operational pa rin sa Metro Manila, sa Metro Cebu at sa Diyan lang naman kasi tinulad ni Sara Duterte yung libreng sakay program po niya. Metro Davao. Yung pinagmamalaki ng mga DD-shit, nakaisa-isang ginawa daw po ni Sara Duterte, tinulad pa pala dito.
Sa LRT2 at MRT3 naman ay may 50% na diskwento simula March 23. Yung blue beep cards na may 50% discount. Habang ang Yan, white beep card ay patuloy ang 50% discount para sa mga PWD, senior at estudyante. Ang pag-release naman ng mga iba pang mga pondo para sa mga cash relief at subsidies ay patuloy sa iba't ibang mga ahensya. Fuel subsidies sa DOTR ay nai-release na. Halos 100,000 na tricycle driver ang nabigyan ng Marso ng Ambente. Pati na rin ang nationwide rollout para sa ibang transportation sector workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi Tama. kayo pababayaan ng pamahalaan. Diba, doon pa lang mga kababayan sa beep card, yung 50%, diba, pagkasasakay kayo ng tren, ng LRT, malaking bagay na yun, malaking tulong na po yun, mga kababayan. Sana doon pa lang maramdaman natin yung ating pamahalaan. Huwag namang sabihin ng iba na porkit galit kayo sa administrasyon ni PBBM, ibabaliwala nyo na ang magandang ginagawa ng ating pamahalaan sa oras na kailangan natin ang ating gobyerno. Tandaan po natin mga kababayan, na ang ating presidente kahit na binabatikos ng mga taga-suporta ni Sara Duterte ay patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Sana maramdaman nyo kung ano yung ginagawa ng ating pamahalaan. At huwag sanang pairalin yung galit porket idol nyo yung mga Duterte. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Masusi natin binabantayan ang mga presyo ng mga ibang bilihin. Nung isang araw naman ay sumugod din tayo sa palengke para makita ang presyo ng mga pangunahing bilihin o prime commodities. Sa awa naman ng Diyos, stable pa at walang naman masyadong pag-abuso. Walang nagbebenta ng higit sa suggested retail price. Patuloy tayo makikipag-ugnayan sa ating mga manufacturer ng mga basic commodities na critical sa panahon na ito. Yan yung isa sa pinakamagandang ginawa po ng ating mahal na presidente. Kinakausap niya yung mga nagpo-produce o gumagawa ng mga pagkain dito po sa ating bansa, ito mga manufacturer. At talagang nakikiusap po siya na hanggat maaari wag muna magtaas ng presyo o ng mga bilihin sa loob ng isang buwan hanggang 2 buwan. Ano po, yan po yung magandang ginagawa ng ating mahal na presidente. Anyway, tuloy pa natin. Pero kung tutusin mga kababayan dapat ang gumagawa na ng ganyan si Sara Duterte. Ano po, parang ating presidente makagawa pa ng ibang mga trabaho na mas mapapakinabangan pa ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero dahil nga tamad ang ating vice presidente at ayaw niya magtrabaho, ayaw niyang tulungan ang gobyerno ni PBBM at puro pa-victim pagkatapos maglakwat siya, kaya ang ating mahal na presidente na lamang po ang kumikilos mga kababayan at ang kanyang gabinete para matulungan ang ating mga kababayang Pilipino.